A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da alladhi hamala li wa'd da'wa wa ballagha risala wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi ka jihadihi salawatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakit maingay yung mga bata? Okay. So ating ipagpapatuloy ang ating tafsir na Suratul Kahf, mga kapatid. So ang attendance lamang yung attendance sa mga hindi pa nag-attendance. Then especially sa mga bago. Bro, anong pangalan mo? Gandhi. Gandhi. Mashallah, si kapatid na Gandhi, siya ay bago lamang. Hopefully ay wag siyang magsawa agad sa mga pagmumukha natin, no? Para sa ganun ay magpatuloy ang kanyang pakikinig at pag-aaral. So payo ko mga kapatid, hindi porke ay born Muslim tayo ay hindi na tayo mag-aral, you know? Dahil ang tunay na ang kaalaman sa Islam ay napakadakila, napakahalaga upang sa ganun alam natin yung ginagawa natin. Especially alam natin paano kikilalanin at sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tama, no? Tamang kaalaman, tamang pangunawa. So mga kapatid, sa totoo lang, no? Ilang pangalawang aya pa tayo, hindi pa natin natapos. Diba? So napakalawak ng paglalakbay, no, ng tafsir. Subhanallah, hopefully ay mayroon kayong natutunan. Meron ba? Meron na naman bago? Saan mo nadampot yan? Saan mo naman nakuha yan na Muhammad Ali? Okay. Bro, bago ka rito sa center? Bago. Saan ka galing? Bali, alhamdulillah, siya ako sa Al saan? Alhamdulillah. Lami dati. So welcome gap. So nagtawba ka na? Okay. Sit in ka lang? Hindi, Ustad. So panandalian lang kami. Panakibutas lang kami pa. Ano? Inshallah, magtuloy-tuloy, Ustad. Okay. Okay, sige. Ano mo yung ano mo? Kasi ililista ko kasi para wanted ka. Okay? Para matrace ka kung saan ka. Mamaya, next week hindi ka na pupunta rito. Okay, mga kapatid. So bilang recap natin, mga kapatid, sino hindi pa nakapag-exam? Nakapasa na, Ustad. Ha? Hindi pa, ha? Ha? Okay. So bawal pa lang i-recap ngayon kasi may mga hindi pa nakapag-exam. May no? So mga kapatid, so ulitin natin, qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. So Salim, pakibasa nga ulit yung aya, first aya hanggang pang-apat na aya ng Suratul Kahf. Tafaddal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيْمَنْ يُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Hasbuk. Okay, mashallah. Barakallahu fik. Now, let's talk about, diba, review lang natin. Qayyima, kanino katangian ito, dinescribe? Anong ibig sabihin ng qayyima? Literally, matuwid. So, kanino dinescribe ito? O sino ang dinescribe nito? O ano ang dinescribe nito, rather? Ang Quran. Mashallah, tabarakallah.
Ang Quran. So, mayroong trabaho ang Quran. So, ano ang trabaho ng Quran? Tarhib. Pagkapatibay. Targhib at saka tarhib. Okay? Ano pa? Takid. Nagbigay ng babala. Aka at saka nagbigay ng magandang balita. Okay, yun ang trabaho ng sabihin natin ng Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, anong ibig sabihin ng baas? Ano ibig sabihin ng baas? Oh, parusa, mashallah. Anong ibig sabihin? Pagpapahirap, syadida. Anong ibig sabihin ng syadida? Matindi. Okay, matindi. So, miladunho, anong ibig sabihin ng miladunho? Mula sa Allah. Okay. Ano ibig sabihin ng wayubashir al-mu'minin? Magawa na. Wayubashir, tabshir, bushra. Nagbigay ng magandang balita sa mga mananampalataya. Masyaallah, tabarakallah. Okay? Anong pagkakaiba ng liyundhira at saka tabshir? Anong pinagkaiba? Liyundhira. Anong pinagkakaiba nito at saka nito? Liyundhira? Siyempre, liyundhira ibig sabihin, nagbigay ng nagpapaala, nagbigay ng babala. Linaw? Okay, at samantalang ang tabshir ay nagbibigay ng magandang balita. Okay, malinaw? Okay, so, anong katangian ng mga mananampalataya na binigyan ng magandang balita? Anong katangian? Sila yaong gumagawa ng kabutihan. Linaw? So, ibig sabihin, sa aya na ito, mga kapatid, ay kinumbine ang iman at sa kagawain. Okay, wayubashir al-mu'minin, iman yun. Mananampalataya, iman. From the word mu'minin, nanggaling sa word na iman. Malinaw? Iman. So, yun. Bakit? Taas? Okay. So, iman yan. So, kailangan, una-una, para mapabilang ka sa magandang balita na ito, you have to require something. At ano yun? Iman, una. First, yung tinatawag na iman. Malinaw? Then, pangalawa, وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Ito yung pangalawa. Na kung saan is tumutukoy sa action or good deeds. Hindi pwede magkahiwalayan, mga kapatid. Malinaw? Hindi pwede na maniwala ka lang tapos hindi ka gumagawa ng kabutihan. Malinaw? So, kailangan dalawa yan. Hindi tayo ay Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindi tayo kabilang sa ibang grupo o sa ibang ligaw ng mga sikta na sinasabi nila sapat na yung paniniwala. Sapat na yung paniniwala, especially ang mga paniniwala ng mga Mu'tazila o anumang katulad nila, mga kapatid. Linaw? Na kung kaya, alladhina ya'maluna as-salihat, gumagawa ng sabihin natin kabutihan, at ito yung kanilang, kapag meron kang dalawa na yan, ito yung magiging resulta. That's the result. You know? Okay, so una-una tabshir, kung saan ito yung khabar, news, pagpaparating, no? Ipinaparating sa iyo, ipinaparating sa atin, at ano yung pagpaparating na yung, so merong requirements, parang ganun ba, bukas meron tayong, tawag dyan, meron tayong paggatsa. Malinaw? Hindi ko sinabi na pagpaano talaga ako. Okay? Meron 10 lang yan. Masyado naman kayong madibdibil. Subalit, siyempre, ang dami ng tao, no? Meron pagbagatsa tayo, mamumulubi naman tayo niyan. Subalit, merong requirements. Yung mga winner lang. Yung mga nanalo lang. Di ba? So may mayroong tinatawag na requirements. So isabihin ito magandang balita. So para sa alin sa mga mananampalataya, iman, na kung saan hindi lamang nagsasabi na niniwala sila, bagkus ay kaakibat nito mayroong gawaing mabuti. So ano yung maging resulta? So yung maging masaya tayo, maging ganito tayo, no? Kung ano natin sa gatsa, yung makikita tayo ng mga hurutin. Alam mo yung hurutin? Kapag sa Jannah may hurul ain, sa dunya may hurutin. Ano yung surot? Hurutin o hurul ain, mga bidadari, mga babae sa paraiso.
Huruf tin, mga babae sa lupa. Sunod sa lupa. Tin, ang ibig sabihin ng tin ay lupa. Maninaw? Okay? Sama ka talaga, ha? Okay. Anna lahum ajran hasana. Ito yung resulta, mga kapatid, ng pagkakaroon nila ng iman at saka ng aksyon ng tinatawag na gawain. Okay? Resulta na kung saan anna lahum ajran hasana, na meron silang, sabihin natin, ay mapapalam para sa kanila ay ang ajr hasana, ay kabutihan na gantimpala, at yan makukuha natin sa tafsir anong ibig sabihin, ang malalim na ibig sabihin yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay. So walang duda, natapos na natin yung word na wayubashir al-mu'minin, qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu. At dadako tayo ngayon sa wayubashir al-mu'minin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Na kung saan, isa sa mga tungkulin ng banal na Quran ay walang duda para sa mga mananampalataya. Kasi may tungkulin ng Quran para sa mga walang pananampalataya. Ano yon? Yung pagbibigay ng babala. At ang babalang ito ay ano? Matinding parusa na kung saan tumutukoy sa impyernong apoy, kapighatian sa araw ng paghuhukom sa sino mang ayaw maniwala sa aklat na ito, na samantalang dinescribe ng Allah na matuwid, walang pag-aalinlangan, ay walang kabaluktutan rito. At pagkatapos, dumako sa tungkulin ang Quran para sa mga mananampalataya, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinaliwanag ito kalaunan sa kanyang sinabi, وَيَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. At upang ibigay ang magandang balita sa mga naniwala sa Allah at sa kanyang sugo, na sila ay ang mga yaong gumagawa ng mabubuti, na para sa kanila, ang masaganang gantimpala na ito ay hardin, na mananatili sila sa kasiyahang yaon magpasawalang hanggan. Okay? Now, let's talk about phrase by phrase tayo para higit nating maunawaan yung taludtod, no? At ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, let's talk about the wayubashir al-mu'minin. Ito muna tayo, mga kapatid, sa katagang ito. Saan si Pantas? Saan si Yusuf Kalina? Si Abdul Aziz? Naan si Bayaw? Mga absent yung mga yan. Shout out sa kanila, ha? Wala naman mga asawa dito. Excuse sa dalawa. Okay? Now, wayubashir al-mu'minin, so we have, una-una yung tinatawag na wayubashir. Saan nang galing ang salitang wayubashir? Ano ang masdar nito? Ano ang original na kataga ng wayubashir? Ang original na kataga ng wayubashir ay walang the word bushra. Okay? Yan po yung root word niyan. Kapag ito ay verb noun, ito yung tinatawag na tabshir. Okay? Tabshir. Now, bushra, ito yung talagang pinag-ugatan ng salita. Samantalang yung tabshir, ito yung verb noun. Okay? Sabihin, ano siya, pangalan na pwedeng ihanguin ang tinatawag na pandiwa. Tabshir, the word bashara yubashiru, tabshiran. Na kung saan ang ibig sabihin, mga kapatid, ay literally ito ay good news o glad tidings ang ibig sabihin niya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ng bushra. Okay? Daw yan yung mga kapatid. Sabihin ay glad tidings. Yes, magandang balita. Or sabihin natin, giving a good news. Kaya? Eh ma'am, di ba sa kulog kwel, ibig sabihin sa mga salitang kanto, usually sinasabi naman na expression ng mga Arabo na bashir, abshir, right? Yun yung abshir ng platform ng authority, yan na abshir. Oh, problema sa abshir, kapag nagluko ka, mayroon doon makikita mo yung kalukuhan mo. Travel ban, suspension of services, may violation ka doon. Oh, abshir, bushra yun para sa magandang balita para sa iyo yun. So, hindi yung platform na, mga kapatid ng Saudi government. Okay? So, yun ay sabihin natin ay pagbibigay ng magandang balita. So, ang indar ay negative side, ang tabshir or bushra ay positive side.
Okay? Baliktad pala. Salita ko katyan sa... Ah? Salita ko katyan ng Bashir. Ang tabshi, ang bushra, yun yung pinagkukunan mismo, yung original na pinanggalingan. Ang tabshir, yun yung verb noun. Okay? Ninaw? Okay. Pag sinabing verb noun, ito yung noun siya na pwedeng hanguin yung verb, yung pandiwa. Ninaw? Kumbaga sa Tagalog ay pagbibigay ng magandang balita. Pag ginawa siyang pandiwa, nagbibigay. Pagbibigay, noun, which is nagbibigay verb. So educate ko kayo sa sa pariralang Tagalog at saka balirala. Nalimutan na. So, halo-halo tayo dito mga kapatid. Hindi mo na malalaman yung tafsir, pati yung grammar. Okay? So, ibig sabihin, yaong mga naniwala sa Quran na ito at nagpapatunay ng kanilang pananampalataya sa pamagitan ng matuwid na mga gawain. Yun yung sabi natin al-mu'minin. Mashallah tabarakallah. Okay? So, sa mga wala pang attendance, mga kapatid, ito. Yung late dito sa unahan. Kaya nga Subhanallah. So makikita natin dito mga kapatid, nasaan yung Islam dito? So nasaan yung magandang balita sa mga Muslim? Bakit wala dito yung mga mananampalataya? Bakit wala dito yung mga Muslim at nandito yung nabanggit yung mga mu'minin? Take note magkaiba yung Islam at saka iman or Muslim at saka mu'min. Magkaiba yun. Diba? So ibig sabihin, ang magandang balita lang pala ay para lang sa mga mananampalataya. Labas dito yung mga nag-aangkin ng mga Muslim. Diba? Labas dito. So, ibig sabihin, paano yung mga Muslim na hindi umabos yung kanilang anta sa sa pagiging mu'min? Impyerno nga po sila? Sa pinakamahilang langit. Sa Pinakamahilang langit. May mahina bang langit? Unang liyot na. Pinakamahinang langit So, may malakas na langit. Gumagawa ka ng sarili mong term. Okay, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Now, dito, I would like to educate you, mga kapatid, some fundamentals of, sabihin natin, of our deen. Especially, patungkol sa mga sa tinatawag na usapin na may kaugnayan sa sa fiqh, Okay. Ano bang pagkakaiba ng iman at saka ng Islam? Alam natin, meron tayong, kumbaga, hagdan o sabihin natin baitang ng ating pananampalataya. Okay, magsimula tayo kumbaga sa mababa. Islam, right? Islam. Pagkatapos ay umakyat ng iman. Then, yung pinaka-sukdulan ay walang iba kundi ihsan. At yun dapat i-require natin, pero inshallah, naway bilang tayo ng Allah sa mga ihsan. Now, kapag i-convert natin ito sa person, kasi ito'y object ba? Okay? Now, dito, ang Islam, pag i-convert natin sa person, ito ay Muslim. Pag iman, ito ay mu'min. Right? Then ihsan, ito ay muhsin. Wag muhsin dapat maha. Dapat emphasize yung ha. Yung harf halqiya. Hindi muhsin, may ibang kahulugan nun. Okay, muhsin. Hindi muh. Ang tama fi mukh. Okay? Hindi mukh, kasi mukh ano yun? Ano yung mga muhsin? Makasalan ng utak yun. Muhsin. Okay. Muhsin. Ha. Okay, hindi ha. Hindi ha. Malinaw mga kapatid. At of course, malinaw sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan, di ba? Yung bang dinistinct niya, pinagkaiba niya yung definition ng tatlo. Okay, bigyan ng upuan sa kapatid. Saan man? Okay, dyan sa gitna, kahit walang problema dyan. Malinaw? So, alam natin, di ba? Yung hadith Jibril, yung mahabang hadith ni Jibril alayhi salam, na akhbirni anil Islam. Tapos sinagot ni Prophet kung ano ang ibig sabihin ng Islam. Ano ba ang sagot ni Prophet doon? Nasabi ni Anghel Jibril, akhbirni, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad,
ibigay mo sa akin ang kahulugan ng Islam. Ano yon? Hindi. Kahulugan ng Islam na dinescribe ni Propeta Muhammad sallam. Okay. Ano yon? Al-Islam ay syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ikamis sala wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait. Diba? Ito yung 5 haligi ng Islam. Malinaw? Anong ibig sabihin ito? Ito ay tumutukoy sa tinatawag na action. Gawain. Execution. Diba? Yung shahada, which is yung lafaz. Pagbanggit ng shahada. Yung sala, diba? Yung ating body. Diba? Yung zakah, yung ating kamay, yung kayamanan natin. Yung saum. Even the saum, lalo pa yung hajj. So ito ay tumutukoy sa actual action o performance execution ng ating pananampalataya. So ibig sabihin, panlabas. Okay? Ibig sabihin, physical aspect. Ano physical aspect. Now, pagdating naman sa iman, nung nasagot ni Propeta sallam, ano sabi ng Jibril? Akhbirni anil iman. Diba? Iparating mo sa akin, sabihin mo sa akin na Muhammad ang tungkol sa iman, pananampalataya. Kasi Islam, pagganap na pagsuko, pagdalima at pagsunod sa Allah, kapayapaan, din iman, actual na pananampalataya. Ano yun? Anong sagot ni Propeta sallam? An tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina qadri khairihi wa syarri. Sabihin ito yung 6 articles of faith. Yung paniniwala sa Allah, sa kaisahan ng Allah, di ba? At ang paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga kapahal kasulatan, paniniwala sa mga propet, mga sugo, paniniwala sa alin? Araw ng paghukom, paniniwala sa kadar, mabuti man o masama. So ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa belief. Tumutukoy sa belief. Na kung saan, kung ito ay physical, pagdating sa belief ay internal. Okay? Or sabihin natin, spiritual. May kinalaman sa panloob. Ito may kinalaman sa panlabas, yung Islam, may kinalaman sa panlabas, pagdating sa iman, may kinalaman sa panloob. So, nagets nyo yung ano? Okay? Inshallah. Now, pagdating sa tinatawag na muhsin, ito yung pinakamahirap. Kailangan kasi pag muhsin, kailangan ma-acquire mo muna lahat itong mga itong dalawa. Bago ka dumiretso dito. Kasi hindi ka pwedeng tumalon doon. Mahuhulog ka. Okay, hindi ka pwedeng mag-shortcut dito, kapatid. Malinaw? So, Islam muna, din hubugin mo yun, din saka magiging consider na ikaw ay mu'min. Kaya sa atin, pwede natin ipagmalaki na tayo is Muslim. Alhamdulillah. But you cannot say, okay? Ibig sabihin, determinado ka na ikaw ay mu'min. Kasi bakit? Yung puso mo, di ba? So, yung mu'min. Kalil-kalil, bas. Pwede sabihin yan. Why? Bakit yung puso na sa labas? Hindi. Huwag naman internal. Lambot. Okay. Mali yung joke mo. Ibahin mo yan. Malinaw, kapatid. So, ibig sabihin, hindi ano yun. I mean, kasi bakit hindi natin pwede sabihin na mu'min ako? Okay? Talagang, kasi bakit yung, alam natin ang sitwasyon natin. Yung puso natin ay fluctuated, nag-iiba. Ngayon, mabuti ka, mamaya masama ka. Di ba? Ngayon, honest ka, mamaya ay sabihin natin hindi ka, sinungaling ka. Di ba? At ang mu'min, hindi pwedeng gawin, hindi sinungaling ang mu'min. Constant yan. Malinaw? Kaya minsan, yung iman natin, bababa, pag ganun. Alam mo yun, pag ganun siya ba? Pag ganun, no? Parang heartbeat. Yan. Ang puso nga. Parang sa hospital. Anong tawag dyan sa mga, sa mga nasa medical field? Ha? Asa mo? Ano? Sabi mo? Dictator. Bata yun. Hindi kapag in-injection lang tayo tapos may monitor, ang tawag dyan sa mga ano? Sinong mga nurse sa ano dito? Ha? ECG. 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 Ano yun? Anong ibig sabihin ng ECG? Di ba sinusukat niya, di ba? Gumaganong-ganon. ECG. ECU. Iba yung ELT ha? ECU. Ha? Okay. Ibig sabihin, di ba? Sumisan tayo kasi naapektuhan tayo ng mga bagay-bagay na sa ating kapaligiran. Lalo pa sa social media. Di ba? Minsan, sa mga wala pang attendance. Yan. Paalala. Ayun, kuya. Alam na this. Okay? So, yun yung mga kapatid, no?
So, hindi natin pwedeng i-determine tayo na mu'min tayo. No? Mashallah, kung mu'min ka, mashallah, ikaw na. No? Maggulong ka lang para hindi ka magkasala. Diba? Kaya sometimes, mu'min, nafe-feed yung ating pagiging mu'min, somehow, sometimes, somewhere. Okay? Paano ka masasabi ko ka talaga? Sinong mga sahaba? Wallahi, we cannot tell that. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala pwede mag-determine. Yan. Even the Prophet, kasi ang may kinalaman sa puso ng tao. Ibig sabihin, Kasi internal siya. Ha? Internal siya, di makikita. Yes. That is, ang bagay na yan ay saklaw sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, binibigyan lang tayo ng measurement ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Sharia na ito yung katangian ng mananampalataya. You know? Kaya nasa atin sa salama, hindi magiging mu'min ng isang tao ay na yasrabul khamar. Kapag siya umiinom ng alak, hindi siya tawag na mu'min, pero maaaring sabing Muslim siya. Okay, kasi bakit mamaya nagsasala siya? Makikita mo. O sumayang gabi, papunta doon sa patay sindi para uminom, lumaklak ng alak. May mga ganyan mga Muslim. Di ba? Makikita mo mamaya nagsasala nag-aayuno. Tapos sumayang gabi, ano nga gawin niya? Nagsusugol siya. Di ba? Nagsasala siya, pero pagdating sa cellphone, kung ano-ano yung mga gino-zoom, di ba? So, di ba? So, sa tuwing gumagawa siya ng pagsuway, nawawala yung kanyang iman. Now, kasi hindi pwede magkahalo ang iman sa puso ng isang tao at kasalanan. You know? Kaya nga sa tuwing tayo gumagawa ng mga bagay na ganito, we have to recover it by doing good deeds. Innamal hasanat yudhibna sayyid, sabi ng Allah, tunay na ang kabutihang gawain ay nagpapapawi ng mga, sabi natin, mga masamang gawain o kay kasalanan. You know? So, yun. Now, in order to acquire the ihsan, mga kapatid, so you have to, to get this. No, Muslim, mu'min, dapat yung muhsin. Anong definition ng muhsin? Batay sa definition na binigay ng Prophet sallallahu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sambahin mo ang Allah na para bagang nakikita mo siya. Data po at hindi mo siya nakikita kanya. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Mahirap, sukdulan na talaga yan. Kasi kasambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, babantayan mo ang sarili mo, iniisip mo na nakikita kanya. Okay? Ay iniisip mo, wala doon, iniisip mo na para bagang siya kaharap mo, nakikita mo siya. Subalit hindi mo siya nakita, nakikita kanya. Ibig sabihin, yung focus, concentration nandyan. Sa pagdarasal pa lang natin, bagsak na tayo dyan. Diba? Allahu Akbar, mashallah sa umpisa. No, wala na. Diba? Nawala na yung focus. Kasi bakit? Napatay na si Mrs. No? Okay? Naningil na. Nasa na yung padala? Nasa na yung sahod? Diba? Diba yung mga notification? Diba? So nawawala yung tinatawag na focus, mga kapatid. Wallahi, kung gusto natin ng isan, balikan natin kung paano nakitungo ang mga sahaba sa kanilang mga sarili sa pagitan nila at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo yung kwento ni paano sinunggab si Umar bin Khattab? Paano siya, ni Abu Lu'lu'? Abu Lu'lu', yung pumatay kay Umar bin Khattab, Majusi. Hindi lang siya, pati mga sahaba, pati mga ibang mga sahaba na sa likod niya, siya yung imam that time. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, biro mo, sinaksak siya habang nagsasala ng Fajr. Ni isa na walang nakapansin na siya'y sinaksak. Ni isa sa kanila. Kasi bakit yung focus sa kanilang pagdarasal yan? Wala silang pakialam, wala silang idea kung ano yung mga nangyari sa kanilang kapaligiran. Kasi pag sila'y nagdarasal, on point, focus. Yan yung ihsan. Ang hirap nun, kapatid. Sa totoo lang. Ang hirap nun. Subhanallah. Diba? Lalo pa kapag dumating sa atin ang problema, subhanallah, o ano mga sabihin natin, mga pagsubok, pag gumagawa tayo ng ibadah, yung isip natin ay litong-lito. Yung isip natin ay kung saan-saan, alam mo yung umaakyat, kung saan-saan pumupunta. Di ba? Pinakamataas na tinatawag na pananampalataya. Bahagdan ng pananampalataya, yung ihsan. Ito na yung pinakarurok, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Now, back to the question, mga kapatid, sa aya na ito. So, bakit dito, specifically, binanggit yung mu'minin? Sa pangalawang level, nasaan yung Islam? Nasaan yung mga Muslim? Now, ganito yan, mga kapatid. Malinaw? Para sa ganun, lubusan yung maintindihan.
Itong tatlo na ito, or kaya sabihin natin Islam at saka iman, ito yung pagkakaiba nila kapag binigyan ng detalyado. Ito yung sinasabi which is sinasabi ng mga usuliyon, kung sa mga fuqaha, mga ulama natin na sinasabi, idha ijtama'a, okay, idha ijtama'a, nakalimutan ko yun. Kapag sila ay sabihin natin nagkatagpo, nagkasama, tafarraka, iftaraka, o tafarraka, wa idha iftaraka, ijtama'a. Ang ibig sabihin, na kapag yung mga termino na ito, kapag ang mga termino na ito ay parehong binanggit sa concept, sa konteksto. Parehong binanggit yung konteksto. Ibig sabihin, binanggit yung, nandun, yung binanggit yung Islam, binanggit yung iman. Alam mo sa hadith ni Jibril, binanggit yung Islam, binanggit yung iman, binanggit yung ihsan. So, ibig sabihin, nandoon lahat binanggit, nagkakasama sila sa isang konteksto, ang kahulugan ay magkakaiba. Ang kahulugan ay magkakaiba. Ito na yung kahulugan ngayon. Ang Islam or Muslim, tumutukoy sa physical na aspeto ng buhay ng isang tao. Samantala yung iman, tumutukoy sa pangloob na aspeto ng isang tao. So magkakaiba. Malinaw? Subalit, kapag sila ay, kanina pinagsama ito. Kapag sila ay pinaghiwalay, isa lang sa kanila ang binanggit sa isang konteksto, ang kahulugan ng isa ay kahulugan ng lahat. Malinaw? Just like this. Binanggit yung tinatawag na mu'min. Ibig sabihin, saklaw na rito sa kahulugan ang Islam at saka ang ihsan. Nandiyan na lahat. Okay? So, ibig sabihin, kapag sila ay nagkahiwalay, hindi sila binanggit lahat sa parehong konteksto kasi isang konteksto eh. Hindi sila binanggit, bagkus isa lang yung binanggit sa kanila, ang kahulugan ng isa ay kahulugan ng lahat. You know? So, yun mga kapatid, para magkaroon kayo ng idea. Malinaw ba? Okay. Malinaw? So, ibig sabihin, saklo na rito yung Muslim ka man, mananampalataya ka man, o nasa iyong tinatawag na ihsan, inshallah, hindi ipagkait sa'yo ng Allah ang paraiso. Hanggat meron ka, ano bang sana, hanggat ba ano sa hadith? Man qala la ilaha illallah, khalisan fi qalbi, dakhala al-jannah. Sino man nagsabi ng la ilaha illallah sa huling hiningan niya? Huling hiningan niya, akhiru kalamihi. Pinakahuling tinatawag na salita niya, la ilaha illallah. Kahit pa buong buhay siya gumagawa ng kasamaan. Gumagawa na sabihin natin, tinatawag na pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, paglabag sa Allah. Diba? Tapos sa huling hiningan niya, mula sa kanyang puso, kaibuturan ng kanyang puso, sinabi niya, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Makapasok sa paraiso. Sabi niya, Ustaz, gagawa pala ako ng masama ngayon. Okay lang. Hindi mo pwedeng gawing batayan yan. Kasi unang-una, hindi mo alam ang estado ng pagkamatay mo. Hindi mo ma-assure yan. Huwag kang gumawa sa mga sophism. Yung mga nagko-comment na alam nila yung kamatayan nila. Alam daw nila yung kamatayan nila kung saan sila mamatay at kung kailan sila mamatay. Iyadan billah. Linaw? Okay? So yung mga kapatid na, hindi mo pwedeng gawing batayan at i-apply mo. Sabi, okay lang pala gumawa ng masama. Okay lang pala gumawa ng pagsuway sa Allah. Kasi bakit? Kasi siguraduhin ko, na bago ako hininga ng bago bawayan ako ng buhay, sabihin kong la ilaha illallah. Sino makapagsasabi sa'yo na masasabi mo yan? Baka hindi siya pinatawag na namin Hindi. Maraming mga kaso yan. Alam mo, sa mga sahaba. Diba? Alimbaw, yung bigla na lang pagkamatay, yung sudden death. Diba? Nabundol ka ng sabihin natin ng talong. Okay? Malaking talong. Nabundol ka ng malaking sabihin natin, ng malaking gulay, ano pa man. Diba? Natapilok ka na ganyan, tapos nakaapa ka ng tamtak, tapos pag mo, walang iba kundi pako din ang kasunod. Pag gulong mo, iba na. Diba? So you don't know your death. Hindi mo alam paano ka mamatay. Kaya wag mong gawing katyo. Kasi mga katyo ng mga pilosopo eh. Di ba? Subalit, nandun pa rin. Di ba yung nakalagay yun? Alala niyo yung tinatawag na kwento na 99 yung pinatay niya? Wala pa siyang ginawang kabutihan? Di ba? Subalit, ay determinado siya magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba po siya sabi ng Rasulullah, siya ay makabilas mananahan ng paraiso. May mga iba naman na mula sa umpisa hanggang sa tinatawag na paghahalos, bago-bago yan ang buhay, gumawa siya ng kabutihan, pero pagdating sa dulo, gumagawa siya ng shirk. Tingnan mo si Barsisa. Di ba? Si Barsisa na lamang, mga kapatid. Subhanallah, dapat matuto tayo sa kwento ni Barsisa. You know?
Kaya naman, huwag siguro, ibig sabihin dito na ito ay saklaw pa rin. Ika nga, sa word na mananampalataya. Saklaw na dito yung ihsan, saklaw na dito yung iman, saklaw na dito yung tinatawag na Islam. Ulitin natin yung principles na yon, yung fundamentals, yung sabi natin yung kumbaga yung pundasyon na yon, mga kapatid. Okay, ano yon? Kapag sila ay nagsama, parihong binanggit sa loob ng isang konteksto, magkakaiba-iba yung kahulugan. At ang kahulugan ng Islam ay ganito, kahulugan ng iman ay ito, kahulugan ng isa na ito. Difference sila magkakaiba. Pero kapag once na binanggit yung isa sa kanila, sa isang konteksto, okay, isa lang yung binanggit, sakla kung ano yung kahulugan ng isa ay kahulugan ng tatlong ito ng lahat. You know? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun. So bayubashir al-mu'minin, gantimpala o magandang balil sa mga mananampalataya, ibig sabihin, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aklat sa kanyang alipin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magbigay ng mabuting balita sa mga mananampalataya tungkol sa Allah, tungkol sa kanya, at tungkol sa kanyang mga mensahero, mga sugo, at kanyang mga aklat o revelasyon na ang pananampalataya ay naging ganap. Kaya't kanyang ipinag-utos sa kanila ang paggawa ng mabubuting gawa, mula sa obligado at inirecommend ng bagay na pinagsama ng ikhlas at mutaba'ah o pagsunod sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, let's talk about the salihat. Okay, tama na? Pwede ba itong burahin? Ano ba itong mga ito? Dapat meron tayong pambura yung alcohol ba yun? Wait lang daw. Balik mo, sulit mo ulit. Sige. Makikiusap ko eh. Sa barakato. Alam. Missing yung doktor. Bigla ko nga. Nagtampo na si Dog. Okay na? Okay na. Hindi na. Hindi ko lang. Wala tayong alcohol? Inshallah. Ito bro. Ano yun? Biro ano yan? Tandaan niyo yung mga mga information na ito, mahalaga ito mga kapatid. Itong mga kaalaman na ito, subhanallah. Para hindi lumikit to slot. Nakukuha lang yan ng mga nag-aaral sa college. Sabi malalim ang pag-aaral namin. Sabi malalim ang iman namin. Sabi pag-pagka namin, dahil namin balikan kasi nasa YouTube. Yun ang advantage. Hindi siya mawala. Hindi kasi okay lang. Sige na. Okay, we'll talk about the word salihat. As-salihat. Salihat. Salihat. As-salihat, mga kapatid, the plural form of salihat is, of course, it is a plural form. Okay, if we talk about the singular form of salihat, ano yung singular form ng salihat? As-saliha. As-saliha. Okay, of course, feminine form yan. Pag ginawang pang lalaki ay as-salih. Okay, si Salih, lalaki, Saliha ay babae. Okay? Yung mga, mashallah, tabarakallah. May bago? May bago po kayo? Mashallah. I mean, bago kayo sa center or mashallah. Ilang taon na kayo sa Islam? Ngayon lang po nakapag-aral. Pag-aral dito. Alhamdulillah. So at least nagbalik loob po kayo. Okay? Ganun talaga mga kapatid. No? Minsan minsan yung mga alam mo yon, actually mapalad ka, alhamdulillah, na nandito kayo, pero may mga tao na nandito, pero yung isip nila ay nasa labas. 'Di ba? Mga iba na gumagamit ng shade, alam mo yon? Kunyari. Diba? Mga kunyari na mga nakikinig. You know?
Hindi nag-bet kagabi. As-saliha. Malinaw? Literally, ang ibig sabihin ng saliha, mga kapatid, ay okay. Sali, ang ibig sabihin ng sali ay good. Pwede sabihin, matuwid din, maaaring sa good, matuwid, makatwiran. Di ba? Okay, sali, kada, mu, kida. Okay? Straightforward. Yan ang ibig sabihin ng sali. Hindi dalis-dis. Oh, hindi siya dumadalis-dis. Di ba? Straight, mga kapatid, sa ano yun? Machunurin. Sa alin? Okay. So yun, mga kapatid, no? No, pag pinag-usapan ng saliha, kaya nga ang word na dito, ya'maluna saliha, gumagawa ng saliha. Yun ang katangian ng gawain. Okay, yun yung katangian ng gawa. Hindi yung tinatawag na gawa tayo ng gawa na kung saan ay hindi maituturing na saliha. Okay? So, ibig sabihin, yung action or sabihin natin performance, kailangan merong adjective nito, mga kapatid. Anong adjective ng performance na yan? Salih. Saliha. Okay? So, kailangan mabuti. At ang saliha or mabuti, mga kapatid, which is, ibig sabihin ay acceptable. Katanggap-tanggap. Okay? Katanggap-tanggap. Kasi may mga gawain na itinuturing ng iba na mabuti sa paningin nila, pero kapag suriin natin, ay hindi mabuti. So ano bang pamantayan natin para may turing natin na yung gawain na yun ay mabuti? Now, categorically speaking, mayroong dalawang tinatawag na sabihin natin ay gawain na ito nakabilang sa saliha. Ano yun? Ito ay from obligatory. Then, of course, pangalawa is from voluntary or recommended things. Recommended. Okay. Act. Okay? Malinaw? Dalawa yan. Wajib, sunnah. Ibig sabihin ng sunnah ay mga voluntary. Paano bang i-define itong obligatory at saka recommended? Obligatory sa larangan ng usapin ng fiqh. Ibig sabihin, inutusan ka na gawin mo yon at kapag hindi mo ginawa, mayroon kang pananagutan. Example, ano yon? O sa barakato. Example, ano yon? Salah. Ano pa? Saum. Ano pa? Hajj. Ano pa? Zakah. Basically, ito yung mga tinatawag na sabi natin na haligi ng Islam. Ano pa? Marami pa. Hindi, yung mga obligatory. Mga kailangan gawin mo. Kapag hindi mo ginawa, may pagkakasala ka. Ano pa? Wudu. Malinaw? Yes. Wudu. Ano pa? Napakarami, no? Hindi mabilang. Hindi mabilang, mga kapatid, ng mga obligatory. Sabihin ha, birrul walidain, paggalang at pagano sa mga magulang. I got your point, no? Alam ko na obligado sa iyong pag-aasawa. Totoo yan, mga kapatid, no? Actually, kasi ang hukom ng nika, lalayo na naman tayo ngayon sa nika. Okay? But anyway, sama kasi, actually, yung tinatawag na nika kasi, may mga ilan na pwede maging wajib sa kanya, pwede maging sunnah sa kanya. So, depende, case to case base yan. Okay na? Ano pa? Alawa sa mga kababaihan, yung kanilang hijab. Ayun. O kaya pagsunod nila sa kanilang mga asawa. Diba? So yun mga kapatid. Diba? Ugusul. Diba? Ano pa? Mga marami. Hindi natin mabilang dito, hindi natin kayang i-mention dito, mga kapatid. Yun ang sabihin natin na obligatory. Ano now? Obligatory. Then mga recommended, ang ibig sabihin ng mga recommended acts, ito yung mga kapag ginawa mo, may gantimpala ka, may dagdag kang gantimpala, at kapag hindi mo naman ginawa, wala kang pagkakasala. Di ba? Wala kang, alam, siwak, yan ang sunnah, recommended. Okay? Sadaka, di ba? Ano pa? Halimbawa, yung marami yan. Halimbawa, sa of course, sa yung pagkain, gamit yung kanan. Wajib or sunnah? Wajib. We're talking about the hukum, hukum. Kasi sunnah ito, pero pagdating sa hukum, may iba yung hukum. Pag sinabing sunnah, sa larangan ng, kumbaga, pangkalahatang sunnah, yan ay talagang sunnah sa salam.
Pero pag kinag-usapan natin yung hukom, yung judgment, okay, yung pangahatol, ay ito ay wajib. Okay, ito yung tinatawag na wajib. Malinaw? Okay, sabihin natin, no, halimbawa, yung pag nagudo tayo, mauna yung kanan, that's sunnah. Recommended. Sabihin, kapag nauna yung kaliwa, acceptable, pero hindi mo nagawa yung mga bonus at hindi mo nagawa yung mga perfect. Yes. Malinaw? So marami yan. Sobrang dami, mga kapatid, kung isa-isahin natin. Kaya, sa dami na yun, mga kapatid, di ba? Mag-asawa, recommended. Case to case base yan. Pag-asawa ay pwede maging haram, pwede maging makruh, pwede maging wajib, pwede maging sunnah. Umrah. Ha? Ang umrah is wajib sa buutan ng buhay niya. Once in a lifetime. Wajib sa kanya kapag mayroong kakayahan, pero kapag sunod na, is sunnah na. Okay? Maging wajib lamang ito kapag mayroong kang nadar, ibig sabihin mayroong kang nagpanata, naging wajib yun dahil sa panata. Malinaw? Kahit sa Hajj, Yes. natapos ka rin sa Kapag Hajj, isa once in a lifetime, wajib din yun sa'yo. Pag may kakayahan ka. Saan na yan? Sa recommended o hindi ka sa... Depende yan. No? Pag once na, pag isang beses pa lamang, wajib yun. Pero pag pangalawa, pangatlo, sunnah na, recommended na yun. Ano? Okay. Ano? Pag-asawa ng dalawa, sunod na yun. Hindi na wajib. Mahina naman tayo, no? Okay? Gawin mo muna. Sister? Shout out kay sister. Okay? So, mali naman kapatid. So, ito yung... So, ito, malinaw, So, ito yung kategory ng tinatawag na sa gawaing mabuti. Amalun salih. Mabuting gawain. Obligatory, it's recommended. Now, itong dalawang ito, mga kapal sa panampalatayang Islam, itong dalawang ito, hindi ito magiging acceptable, okay? Maliban lamang by condition. So, what are those conditions para maging acceptable yan sa larangan ng Sharia? Okay? Ano yung mga sabi nating conditions? Para in order to be accepted, no? Yun tinatawag na gawain natin. Yung amalun salih. Una, ikhlas. Nandiyan yung, alam natin yan. Ikhlas, lang ibig sabihin, taos-puso, katapatan na ito ay para lamang sa Allah. Solely for Allah. Malinaw, walang halong riya, walang keme-keme. Sinasabi nila, di ba? Bagkus ito ay para straight, para lamang sa Allah, mga kapatid. Malinaw, huwag mo nang isipin anong sasabihin sa'yo ng tao, basta ito ay gagawin mo para sa Allah. You know? Pangalawa, yung tinatawag na mutaba'ah. Mutaba'ah. Ang ibig sabihin ng mutaba'ah, accordingly, no? From sunnah. Kailangan na ayon sa sunnah, pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito natin sisirain yung paniniwala ng mga Sufism o anumang katulad nila. Okay? Kasi sinasabi nila, makikilala natin ang Allah. Nung comment para nasa puso natin ang Allah, basta yun, mag-ilanan natin kailangan ng dalil. Di ba? So mga kapatid sa panampalatayang Islam, wallah, thumma wallah, ito ay lagmak at ito ay tinatawag na puspusan ng pagkaligaw. Kahit pa millions niyang sabihin na Muslim siya at nasa kanya ang tama at katotohanan. You know? Okay. So kung walang mutabaa, walang tinatawag na ikhlas, gagawa ka ng isang pagsamba sa Allah na hindi according sa turo ng Propeta sallam, invalid. Malaking X yun. You know? Malaking tinatawag na sabihin natin X. Malaking sabihin natin ay X yun. Hindi tanggap yun. So, ibig sabihin, halimbawa, sa sala na lamang tayo. Diba? Kapag yung isa nawala, other of the two, nawala man yung isa, wala, not acceptable. Halimbawa, sa sala, nandyan yung ikhlas pero walang mutabaa. Diba? Masya Allah, para sa Allah. Nandyan yung khusyu', Masya Allah, tabarakallah. You know? Para sa Allah. Subalit, yung 3 raka'a, ginawa niyang 4 na raka'a. Yung Maghrib. Sabi, kulang pa yan. 3, parang gusto ko pa. No? Parang kulang, parang hindi ako satisfied. Gawin 3 yung Maghrib. Parang gusto ko gawin 10. Di ba? So, pwede ba yun? Hindi pwede yun. So, although nandyan yung ikhlas, nandyan yung taos puso, ang ginagawa niyang sala, Masya Allah.
Na kahit, alam mo yung kahit may mamatay sa gitna niya, hindi niya alam na mayroon siya na mamatay sa kanyang tinatawag na sa kanyang tagiliran. Kasi nandyan yung focus niya. Pero, yung pamamaraan ay hindi ayon sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Maghrib ay para lang at 3 rakaat lamang. Walang labis, walang kulang. Di ba? Traveler ka man o hindi traveler, 3 lamang mga kapatid. Okay. Ganon din, baliktarin natin. Nandyan yung sabihin natin, no? Sunnah, nandyan yung mutaba pero walang ikhlas. Di ba? Masya Allah, tabarakallah, salah. Perfect yung pamamaraan. Tapos sasabihin ng kanyang katapat, pagkatapos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi, Brad, wala akong nakitang napakagandang pagdarasal bukod sa ginawa mo. Sasabihin pa niya, hindi lang yan, nag-ayuno pa ako ngayon. O, di ba? Para sinasabi niya, nagsasala ako, pinaganda ko ang sala para makita mo. Ibig sabihin, maganda yung performance niya, perfect, pero walang ikhlas. Malinaw? Hindi para sa Allah, kundi para sa kanyang kasamahan. So kapag itong isa na ito, mawala mga kapatid, wasak ang iyong gawain. Wasak. Kaya sabi nga, la tabtilu sadaqatikum bilmani wal adha. Maging sa pagbibigay ng tinatawag na kawang gawa o zakah. Ito ay payo ng Allah. Huwag ninyong sirain ang inyong mga sadaka sa pamagitan ng pagbulyaw, sa pamagitan ng paggawain ng harm. Ano yon? Bilmanni. Ibig sabihin na kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa tulong ko, kung hindi dahil sa binigyan kita ng tinatawag na sadaka, ay wala ka na ngayon sa posisyon mo. Ano mang katulad nito. Yan ang man. Okay? La yadkhulu jannatil mannan. Sa salam, hindi makapasok sa paraiso yung mannan. Ano ba sa magbuy-buy ba? Pagsumbat. Gawain ng mga non-Muslim yan, ng mga kufar, kapatid sa panampalatayang Islam. You know? Ibig sabihin, questionable yung kanyang tinatawag na pagbigay. Nagbigay siya para sa alin? Diba? In return? Okay? Nagbigay siya para sa kanyang sarili, para sa ganun ay mabantog siya o kaya magkaroon ng utang na loob ang kanyang kapatid, ang kanyang kapwa. Subhanallah mga kapatid. Di ba? Kaya pag ginawa mo yan, masasaktan ka talaga pag yan ang intention mo. Di ba? Kasi pag hindi nakamit mo yung gusto mo, na hindi para sa Allah, kundi para sa sarili mo, para sa anumang bagay, makamundong bagay, masasaktan ka. Okay? Masasaktan ka. At masakit masaktan. Alam natin yan. You know? Okay? Okay. So, kaya pag ginawa mo yun, for the sake of Allah, para hindi ka masaktan sa dulo, mga kapatid. Ano man ang mangyari, credit na yun sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah bahala sa'yo. Di ba? So yun yung mga kapatid. Kaya milmanni wal adha naman, ito yung sabi natin, yun yung mga, which is, manni, yun yung pagsalita, kung dahil sa'yo pagbuy-buy, yung pagsumbat, yung adha naman, true performance, ika nga true actions, ika nga physically. Yun yung sabi natin, no? Gagawa siya ng mga, mga plataforma against sa o sabihin natin siya actually pagdating sa sadaka mga kapatid, walang problema na ito ay i-announce natin kasi pinuri yun ng Allah subhanahu wa ta'ala maging yung nagbibigay ng sabihin natin ng hayagan at saka hindi nakikita. Dalawa pinuri ng Allah. Bagkus ang unang pinuri ng Allah, yung mga nagbibigay ng walang nakakaalam bukod sa Allah. At pagkatapos pinuri niya at the same time, yung tinatawag na sabihin natin mga nagbibigay ng hayagan. Sirra wa alaniya. O sirran, sabihin yung patago, alaniya, ibig sabihin ay pagbunyag. Ngunit in a good intention. Kasi may mga good intention. Halimbawa, sasabihin ko kasi para pamarisan, para sa ganun, yung mga kuripot dyan, magbigay. Okay? Mayroon talaga na magbigay. So, kailangan preserve yung kanyang tinatawag na sabihin natin yung intention niya. Malinaw? Kaya halimbawa, huwag natin i-judge yung mga tao na nagbigay ng mga sadaka na ganito, solong na wala siyang, hindi nagbabrag siya ba? Hindi siya, alam mo yun, yung kumbaga yung tinatawag na nagyabang o anumang katulad nito, na para mga politiko. Okay? So yung mga kapatid, no? So kailangan, mayroong ikhlas, mayroong sabihin natin mutaba, upang sa ganun, ay maging katanggap-tanggap at karapat-dapat doon sa glad tidings, magandang balita. No? Na ibinigay ng banal na Quran sa mga mananampalataya. So mayroong ikhlas at mayroong mutaba. Now let's talk about the phrase, anna lahum ajran hasana. Okay? Okay, ano? Okay na ba? Walang magpipicture? Oh, yun nga yung mga modernong mga estudyante, no? Okay. Di ba? Yung mga ulama, sinauna mga kapatid, mashallah, tabarakallah. Yung mga modern ngayon, isang ano lang, isang click lang.
Di ba? Okay na. Mashallah. Okay na? Hindi sama-sama bro. Okay na, bro. Yes? Okay na? Kasi isa pa ulo, bakit pa rin? Go ahead. Magsalap ng sa pag-asa. Merong nauna sa akin. Merong nakatapos na siya ng isang raka. Pero ginawa niya, tatlo. Tatlo Yung asar. Tatlong ginawa yung asar? Hindi. Bali 5. Kasi nakatatlo muna siyang raka bago siya nag-first sa sahod. Oh, baka nakalimutan niya. So, anong ginawa niya after Ay that? tapos, siyempre, nakatapos na siya ng isang raka. Pero bali, kaya naisip ko, kailangan mamumukal kasi may siyang sumubra. Ngayon, nung sinabi ko na, sinabi ng mga kasama kasi marami. Subhanallah. Na, bro, kailangan ka buwan kasi tatlo yung muna. Ayaw niyang pumayag, hindi ka, dalawa lang doon. Pero ang ginawa ko, Stan, tumayo ulit ako kasi isip ko, siya yung sumubra eh. Tapos Kasi ikaw? nakatapos na ako ng Masbuk. Nahuli ka. nahuli ako. Tapos yung sa'yo, kompleto. Dito na sa akin, pero nagwala ako sa Judas South pa rin. Pero kompleto sa'yo. Kinuplate ako. O, bakit ka magsusunod sa wala ka namang mali? Ha? Wala ka namang mali. Kasi nga, Ustad ang nangyari kasi, makaisa na siya, O, kaya nga, talking about na ikaw, bakit ka nasusunod sa wala ka namang mali? ay, tumayo ko nga. Kasi, Di ba para kumpletuhin yun? Siyempre, kailangan mo tumayo kasi para kumpletuhin yun. O. kaya, So, pero kung ginawa mo na yun, okay, walang problema. Inshallah, naway tanggapin ng Allah. Pero pag ganyan ang pangyayari, hindi mo na kailangan magsujudusaw kasi hindi ikaw nagkamali. Kasi after na magsalam siya, iwalay ka na doon. Now, hindi mo na pwedeng yata sa sarili mo doon, imam ka na sa sarili mo. Kapag kung imam ka na sa sarili mo, doon pala na-occurred ang tinatawag na pagkakamali, saka magsujudusaw. Ano ba yun? pabila ako, naging usapan yung nung kasama ko sa kanya. Parang apa, nilaba kayo. Okay, malinaw? Okay, mga kapatid. So anyway, anna lahum ajran hasana. Let's talk about this phrase. Okay, anna lahum ajran hasana. Anna lahum, nakatotohanan, anna. Word yung anna, mga kapatid, is tinatawag na harfu ta'kid. Sa grammar, ang tawag dyan is harfu at ta'kid. Ibig sabihin, mga kapatid, is a particle of assurance, no? Okay? Of affirmation. O ibig sabihin, pagbibigay diin, kumbaga, pagtitiyak, anna. Pag gumamit ng anna, inna, anong pagkakaiba ng anna at saka inna? By the way. Di ba na inna, anna? Nababasa na sa banal na Quran? Right? Ang isa is inna, ang anna is, anong pagkaiba? Actually, pagdating sa tinatawag na parehas ang kahulugan nun. Parehas. Pero pagdating sa paggamit, mayroong pagkakaiba. Yes, para sa meaning. Ganun sa Arabic, no? Pag inna, kapag sa simula ng pangungusap. Inna Allaha ma'as sabirin. Kasi sinimula ng pangungusap. Pag nagsimula ang pangungusap, inna ang gagamitin. Pag ang harfu takid na yan, nasa gitna ng pangungusap, anna ang gagamitin. Tulad nito, nasa gitna. Okay? Anna lahum. Hindi pwedeng inna lahum. Mali yun. Baruk yun. O, pagdating sa grammar. Ina pagkakaiba, ha? Okay, ulitin natin. Pag anna ay nasa gitna ng pangungusap, pag inna ay kapag nasa umpisa ng pangungusap. Ninaw? Pero yung kahulugan, parehas lang. Okay. So, harfu takid, magsabing katiyakan. Tunay, indeed. O, ano pa? Sa Arab, sa English yan, indeed, ano pa? Truly. Okay, verily. Yan ang ibig sabihin ng inna. Anna lahum. Okay, na para sa kanila, nakatitiyakan, lahum, mga kapatid, la. Yung lahum na yan, ay siyempre, dalawa yan, la plus hum. Ang la dito, siyempre, walang iba ay, okay, ibig sabihin ay harful jar, okay, lahum, lam,
Ang whom ay connected pronoun, tumutukoy sa kanila. Sinong sila dito? Saan babalik? Mga mananampalataya. You know? Na tunay katiyakan para. Kaya nga lahat dito ay para sa kanila. You know? Na kung saan ay ajran hasana. Ajran hasana, ang ibig sabihin ng ajran hasana ay ajar, alam natin, gantimpala, hasana ay mabuti. Okay? Good reward. Diba? Mabuting gantimpala. You know? Mahusay na gantimpala. Actually, ang pinakaano na hasan is mahusay. Okay? So, hindi lahat ng mabuti ay mahusay. Pero lahat ng mahusay ay mabuti. Ganun yun. Okay? Hindi kaya tinuro na hajran tayyiba. Hasana ang kanyang adjective. Hasana. Pag sinabing hasana, talagang okay, perfect execution, perfect performance, perfect thing. You know, hasana. You know? Okay, so yung mga kapatid, so ano lang hajran hasana, sila ay ang mga yaong gumagawa ng mabubuti. Ibig sabihin, na kung saan isang magandang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay gantimpala. Tumutukoy dito mga kapatid is, walang duda is, ajraan na lahum ajra thawab. Ang tinutukoy niya dito is thawab. Na kung saan ito yung reward. Okay? Na kung saan, ang reward na ito ay mula sa Allah para sa kanila. So ito ang gantimpala na itinakda ng Allah para sa pananampalataya at mabuting gawa. Ang pinakadakila at pinakamaluwalhati dito ay ang pagtatamo sa lugod ng Allah at pagpasok sa paraiso. So ang tinutukoy na ajran hasana dito, basically ito yung tinatawag na Jannah. Okay? Jannah. Malinaw? Jannah, ibig sabihin ay ang literally ang Jannah ay hardin, mga kapatid. Jannah, hardin. At pag sinabing Jannah, hardin, hindi lang basta hardin. Kasi sa atin, pag hardin, kahit walang pananim, hardin na yun. Di ba? Kahit puro patay yung mga halaman doon, hardin pa rin yun. Di ba? Pero sa Arabic, ang Jannah ay Jannah. Ang Jannah na hardin o bustan ay punong-puno ng mga pananim at mayayabong na mga bunga at mga pananim. Hindi matatawag na Jannah ang isang hardin kung wala ito. No, di ba? Mayroong sikreto yan. Alam mo, mayroong sikreto yung, alam mo yung, ilang litra ito mga kapatid? 3, Jim, Nun, at saka taong marbuta, right? Jim, Nun. Huwag sabihin ninyo, alam mga harf ng mga litrang Arabic dito. Sino hindi nakaalam itong Arabic, litra ng mga Arabic? Ha? Hindi niyo pa alam po? Yung mga litra ng Arabic, alif, bata, ta, jim, ha. So, obligado na natuturuan ka. Obligado niya. Huh? Okay? Jannah. Now, ang jim at saka nun. Alam mo kung anong sikreto nito? May mga sikreto ito. Sa Arabic, subhanallah, napakalalim na salita. Jim at saka nun. Ang jim at saka nun, ito yung mga kumbaga, ito yung components na nagpapahiwatig sa mga bagay na nakatago at nakakubli. Yung jim at saka nun, yung components niyan. Okay? Jim at saka nun. Kapag ang isang salita, or lalo pag ang isang noun, mayroong jim at saka nun, ibig sabihin may bagay na nakakubli at nakatago. Kaya pala. Lagi ako na-order sa nun. Jim at saka nun. Halimbawa, yung tinatawag na Majnun. Right? Okay. Sabi natin Majnun, no? Majnun. Mayroon dyan, no? Saan yung component? Mayroon Jim at saka nun yan. Bakit tinatawag na Majnun ang Majnun? Kasi nakatago ang kanyang katinuan pag-isip. Okay? Nakatago, nakakubli ang kanyang matinong pag-iisip. Kaya tinawag siyang Majnun. Ang janin. Okay? Ang janin. Okay? Ang janin. Ang janin, mga kapatid, ang janin, literally, ay fetus. Fetus, jim at saka nun. Bakit tinatawag na janin ang fetus? Nasa loob. Kasi nasa loob nakatago. Right?
Linaw? Ganan ang tinatawag na sabihin natin, ano pa? Jin. Okay, lalo na yung jin. No, jin, mga engkanto. Bakit tinatawag na jin ang jin? Kasi bakit hindi nakikita ng ating mga paningin? Sila'y nakatago, sila'y nakakundi. Diba? Bagong kaalaman. Subhanallah. Basta nagdikit yung jim at sa kanun. Magkasama Okay? sa isang word. Yes. Mayroong ano yan, mayroong malalim na pagkakahulugan. You know? Ha? Kaya ito majanna. Ang majanna. Majanna. Majanna is yung tinatawag na shield. Kalasag. Kaya bakit na ito na majanna yun? Kasi bakit upang ikaw ay itago niya at protektahan niya sa kalaban. Nasa likod ka. Yung Madyana. Madyanan. Madyana, di ba? Kasi nakatago ang pambayad. Libre. Okay, free. Madyanan. Walang bayad. Kaya bakit tinatawag na dyan na ang dyan na? Kasi nakakubli. Okay? Mga kapatid. Kaya literally ang harbi na dyan na bustahan, pag mayabong ang isang tinatawag na magilid ito, hindi makikita kung ano yung nasa gitna. Diba? Ganun din sa paraiso. Na dinefine ng Propeta Salam, mala aynun ra'ats, na wala pang matang nakakita. Wala udhunan sami'ats, na wala pang pandinig. Wala pang tengan nakakarinig tungkol dito. Okay? Wala fi khatar fi, basta sabi wala pang nasagi ng puso ng tao. Nang tinatawag na tunay na kabuuan at anyo ng tinatawag na jannah. So yun yung sikreto ng jim at sa kanun. Okay? So malinaw mga kapatid. So walang duda, ito ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mga kapatid, kung saan wala pang matang nakakita rito, ni wala pang taingang nakaririnig tungkol dito, at ni hindi pa sumagi sa puso ng tao kay lanman. Sa paglalarawan nito bilang hasan, kaya nga, yung ajar na hasan na dito, which is ajar dito, ang tinutukoy is jannah. Basically is jannah. Now, ang jannah, ang katangian nito ay hasanan. Hasan. Okay? Ibig sabihin, dinescribe ang jannah yan na tinatawag na hasanan, mga kapatid, mabuti, mahusay, na kung saan, anong indikasyon? Anong indikasyon? Na mayroong indikasyon na hindi pa ito natitirhan o anumang katulad nito sa anumang paraan. Now, Ustad, sinasabi natin kanina, batay sa dito Propeta Salam na wala pang matang nakakita, wala pang taingang nakaririnig tungkol dito, hindi pa sumagi sa puso ng tao kailanman ang tungkol sa paraiso. Bakit meron tayong mga hadith na babasa na ganito ang paraiso? Hindi ba naririnig natin yun? Di ba? Sinabi ni Propeta Muhammad, nung siya pumunta ng Isra wal Mi'raj, inilarawan sa atin ang paraiso, at iba pang mga revelasyon ng Allah kay Propeta Muhammad na nakarating sa atin na tungkol sa paraiso, may mga hardin, maging sa Quran, i-describe yung mga ilan sa mga description ng paraiso. So bakit ngayon sinabi ni Propeta Sallam na wala pang matang wala pang matang nakakita, wala pang taingang nakaririnig tungkol dito at hindi pa sumagi sa puso ng isang tao? Marami naman kasi yung tinutukoy ko na. Masyaallah. Hindi lang yung... Masyaallah tabarakallah. Ang ibig sabihin mga kapatid, kaya nga sa hadith na fil jannah, sa paraiso ay may lugar doon na ni mata ay hindi pa nakakita ng mata. Kaya sabi ng mga mufassir, maging ang mga anghel, hindi pa na ito natitirhan ng mga anghel. Subhanallah. Try to imagine that, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Hindi pa narinig. No? So mayroon doon, portion, ika nga lugar sa paraiso na ito ang katangian ng paraiso. No? Na hindi pa surprise pagdating doon. Subhanallah kung gaano kaganda. Di ba? Yung mga dinescribe lang sa atin ng Quran, kung ang mga paraiso, subhanallah, namamangha tayo, di ba? Di ba? Namamangha tayo sa ganda ng paraiso. Pumunta ka nga lang doon sa Paradise Island, ang ganda-ganda ka na. Yung mga nakabikini pa ng mga na doon, ganda-ganda ka, ha? Mga nakikita mo doon nakabikini? Ha? Gusto mo pa talagang bumalik? Di ba? Subhanallah mga kapatid. Gandang-ganda ka na doon, mga kapatid, di ba? Sa mga island na yan, o anumang katulad nito, sasabing paradise. Di ba? Senior location pa talaga. How much more yung totoong paraiso, mga kapatid, na walang kakupas-kupas, kailan na atin di maglalaho. Di ba? So yun yung
ibig sabihin ng mga kapatid sa panampalatayang Islam. Na kung kaya nga dinescribe siyang hasana, ibig sabihin ng iba sa mga nagpapaliwanag, wala pang nakatira doon. Sa lugar na yaon mga kapatid sa panampalatayang Islam. Diba? Sa anumang kaparaanan. Dahil kung mayroon man sa mga iyon, mayroon mang nakatira, mayroon pang nakakita, o anumang katulad nito, hindi magiging ganap ang kabutihan nito. Hindi siya ma-describe na hasan. Okay? So malinaw? Subhanallah, nandun. Okay? Empty pagdating sa nakatira, pero nandun na yung mga gantimpala, andun na yung mga palamuti. Oh, andun na yung mga mashallah. Ay, I'm so excited. Are you excited? Mashallah. Okay, nahahulugan din na. Ibig sabihin ng mga katagang yan, ibinaba ng Allah ang Quran na ito upang takutin ng mga hindi sumasampalataya sa kanyang kaparusahan at magbigay ng mabuting balita sa mga mananampalataya na gumagawa ng matuwid na mga gawain na sila ay magkakaroon mula sa kanilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuti at magandang gantimpala. Na ito ay ang paraiso at anumang napapaloob na kaligayahan dito mga kapatid. At ang ajrul hasan, mabuting gantimpala, ay napakadakilang gantimpala na magdadala sa tao tungo sa paraiso. Okay? Now, ang tanong, ano ang pinakamagandang gantimpala na makakamit ng isang tao sa paraiso? Ang makita niya ang kanyang Panginoon. Yung tunay na anyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun mga kapatid, na kailanman ay, subhanallah, wala pang nakakita mula sa kanyang mga alipin, mula sa kanyang mga lingkod, no? Sangkatauhan man o engkanto. Malinaw? So yun yung kahulugan na sabihin natin, no? Qayyiman liyundira basan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Biro mo, yun lang ang in-explain natin, pero ilang weeks? Pero 3 weeks ang kinain mga kapatid. And hopefully ay meron kayong natutunan, ha? Okay? Kasi kung hindi, ulitin natin. Okay, mga kapatid. Now, let's talk about second ayah. Tapos na ito? Tapos na? So, pakimabura po. Kaya wag kalimutan yung mga yung parang gusto nila sa kopin ng buong mundo, pero patuloy na lang sila nakikita nila yung tapong na ginawa ng ayaw mo lang sa hindi mo lang masasakop ang mundo eh. Kahit gusto lang sakopin ang mundo, hindi naman magagawa yun. Kasi ang mundo ay mayroong controller. You know? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya sakupin, sila muna maging controller ng mundo. Okay? So ayan mo sila magsumikap na sa makupin niya kasi hindi sila magtatagumpay. At saka inaabot nila yung... At ang kanilang, kaysa gawin nila yung, kahit gawin nilang lahat ng kaparaan ng pagsakop, ang pagtungan nila ay walang iba kundi hukay. Mayroon akong kwento. Gusto niyo? Meron akong kwento. Merong ito'y kwento ng mga salaf, no? Na kung saan ay merong isang dalaga, napakaganda. Okay? At ang bumubuo ng karakter na ito ay walang iba kundi ang dalawa, ang mag-ama. So itong binata na ito, naghunting siya pumunta doon sa mga, alam mo, kagubatan, naghunting ng kung ano-ano, tapos sa kakahunting niya, nakita niya yung babaeng napakaganda. Okay? So syempre nagkaroon siya ng pagmamahal at gayon din interest na syempre asawahin. You know? Pagkatapos noon ay pinuntahan, kumbaga, yung pamilya at the same time. At pagkatapos ay bumuwi sa bahay at sabihin sa magulang, now, meron ako nakita maganda, ganito, ganyan. Sabi ng tatay, oh, sige, pakilala mo sa amin kung sino siya. So ngayon, nung pinakilala, nahulog yung tatay. Ibig sabihin, nahulog doon sa, hindi sa hagdan na, nahulog sa babae. Nabighani rin sa babae. At sabi ng tatay, anak, meron pang mas karapat dapat na mag-asawa sa kanya. Kaya siyang pangalagaan, kayang ibigay kung ano man ang kanyang kagustuhan para mabuhay siya ng maayos, protektahan, at ako yun. Sabi ng tatay, ako yun. Ay, syempre, ayun. Siya yung unang nakakita eh. Diba? So, hindi pumayag yung anak. Sabi, hindi pwede. Okay? Akin lang siya. Sabi pagkatapos nun, nag-away ni mag-ama dahil dun sa babae. Kita talaga yung babae, no? Okay? So, ang ginawa ngayon ay dinala sila sa tinatawag na, kumbaga, ay hatin ngayon, pulis. No? Na kung kaya, para ayusin ba?
Ipatawag yung babae para maging maayos kung ano yung pinagtatalunan nila at bakit sila nag-away. Pinatawag yung babae. Nung pinatawag yung babae, dahil sa ganda niya, pati pulis nabighan. Sabi niya, manahimik kayong dalawa. Okay? Dahil ako ang mas may karapatan. Okay? May karapatan. Kung ayaw niyo makulong, ako lang. Sabi niya, biglang dumating yung ministro. Sabi niya, sino nagsabi sa inyo na siya ang Sabi niya, hindi pwede. Ako ang nakakahigit sa inyo, kaya sa akin lang siya. Lahat kumbaga nag-aangkin na sa kanya lang yung babae. So nagkagulo sila doon. Sabi ng babae, ako yung biktima rito. Ako yung magdedesisyon kung sino ang gusto ko. Sabi niya, na kung gusto niyo maangkin ako, ito yung gagawin natin. Okay, tatakbo ako, hahabulin ako ng sino man. Lahat kayo hahabol sa akin. At ang sino mang makakaabot sa akin, siya maging asawa ko. Tuwang-tuwa itong binata kasi maliksim, bata pa. Ay, go ako dyan. Okay. Hindi takbo, walang sasakyan. Okay, takbo. So, pumunta sa field, no? At pagkatapos, tumakbo yung babae, sumunod tumakbo, tapos lahat sila ay humabol. At nung isa sa kanila ay muntik na siyang maabutan, biglang bumiyak ang lupa. Sa pagitan nila at sa kanang babae. At lahat ng mga humabol sa kanya, nahulog doon sa tinatawag na hukay. At nung nahulog sa hukay, dumungaw yung babae, dumungaw ang tamang word. O sa ibaba, at tumingala sila sa tinatawag na itaas. Sabi ng babae, atadru naman, batid niyo ba kung sino ako? Sabi ng babae. Sabi ng mga, wala kami, kung sino ka, anong background mo. Basta lang nakita ka namin, nabighani kami sa'yo, ganito, bla bla bla. Sabi niya, ana dunya, wa kullun nas, yatasabakuna ilay, walam yudrikuni hatta addaqal maut. Sabi niya, ako ang dunya. Ako ang mundo. Lahat ng klase ng tao, uri ng tao, mula sa pinakamalas hanggang sa pinakaibaba, gustong-gusto ako. At hinahabol ako. At walang sino man sa kanila ang nakaabot sa akin hanggang dumatal sa kanila ang kamatayan. Diba? So kapatid, regarding sa tinatawag na sabi mo kanina, hayaan mo silang habulin ng mundo. Kasi ang kanilang huling hantungan ay ang hukay at kamatayan. You know? Okay? May bagong version ba? Ha? No. Okay? Kaya naman mga kapatid, no? So wag nating habulin ang dunya. Habulin natin ang akhirah. You know? Kasi yun yung patutuhangan natin mga kapatid sa panampalatayang ito. Okay. Okay. So makithina fihi abada. Let's talk about the third ayah mga kapatid. Makithina fihi abada. No, grammar tayo. Makithin. Ang salitang makithin, makithina. Okay. Of course, ang estado ng makithin mga kapatid, pagdating sa grammar, ito ay mansub, no? Ito ay tinatawag na mansub. Mansub, ang ibig sabihin ng tinatawag na mansub ay kasi meron na nominative at saka tinatawag na ano yung isa? Nominative phrase, genitive phrase at saka tinatawag na sabihin natin ano yun? Isa? Nominative marfu'. Okay. Genitive is majrur. Okay. Yung isa mansub ay basta yun. Nakalimutan ko na. Mansub na basically ang original is fatha kumbaga. Okay? Nasab, rafa at saka jar. You know? Mansub ang kapag pagdamma siya makithun. Makithun. Sorry. Okay, makithun. Okay, ito nandiyan pala eh. Subhanallah. Ayun na, makithun. Makithina, parang muslimun. Diba? Mu'minin, majazum. Hindi majazum. Ang majazum, ano yan?
Majazum pag marfu, mansub, majum kapag pagpatay. Okay? Sukun. Yan ang majazum. Okay? Nominative, genitive, nominative at saka yung isa is, yan search mo nga. Ano ba sa ano niyan? But anyway, makithom, talang muslimun, muslimin, mu'minun, mu'minin, yun mga kapatid. Malinaw? Makithina fihi abada, mga kapatid. Ang tinutukoy dito, ang ibig sabihin ng makithon, ito ay plurals of course, ito ay tinatawag na pangkalahatan, pagmaramihan rather. Okay, makithon, makithin, paramihan siya. Pag ginawa siyang singular, makith. 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 Malinaw? Ito ay tinatawag na makith. Now, makith. Yan ay noun, siyempre. Yan ay tinatawag na sabihin natin, no? Kumbaga ay subject. Makith. No? Then, from the word makatha, makatha. Yun ang kanyang tinatawag na verb, makatha. Makatha, yun ang verb niya. Sabihin, ito yung, kumbaga ay, verb. Linaw? Makatha. Nang ibig sabihin nun, ay nanatili. Makatha, ibig sabihin ng makith, yung taong nanatili. Makatha, ito yung gawain, ibig sabihin, yung mga action mismo na nanatili, which is past tense. Okay, nanatili. Makatha. Linaw, alimbawa, makathto, nanatili ako, namalagi ako, I stayed. Okay? Makith, the person who stayed. Linaw, ibig sabihin yung tao na kung saan ay nanatili. Ang tawag sa kanya, makith. Halimbawa, ang taong nakaupo, ang tawag sa kanya, jalis. Ang taong nakatayo, ang tawag sa kanya, waqif. So, merong mayroong prolongation sa tinatawag na simula. Makith, di ba? Halimbawa, yung kumakain, akil. Akil. Pag umiinom, sharib. So, sa umpisa, merong pahaba. May prolongation ba? You know? Tulad nito, makith. Ibig sabihin, yung nanatili. Yung namalagi. You know? Okay, ang tawag sa kanya is makith. Now, ang tinutukoy dito mga kapatid, makithin, ibig sabihin ay sila na mga nanatili at namalagi. Sinong tinutukoy dito? Sinong tukoy naman ng mga nanatili at saka namalagi? Sino? Ang mga, babalik tayo sa tinatawag na mga mananampalataya. Okay? So, itong mga mananampalataya, pagkatapos sa bagbitin ng Allah, no? Na sila'y ang kanilang gantimpala ay paraiso, din doon sa parang makithin, sila ay manatili, sila ay mamalagi. Sila ay maninirahan, yung kumbaga. Okay? Maninirahan, mga kapatid. Fihi, ang ibig sabihin ng fihi, fihi. Okay, ibig sabihin ng fihi ay doon. Dalawa yan. Fi plus ha, which is he. Okay, naging he siya, hindi siya naging ha at naging ho, kasi nga dahil sa tinatawag na harful jar. Kaya fihi. Malinaw? Which is damir muttasil o connected pronoun. Fihi, na fi dito sa loob. Fi. Tenanta, fi. Ana fi. Di ba? Alim sa mga Arab, no? Alim sa loob ka ng kwarto. Tentan, sadik, ana finanta. Fi gurfa, fi gurfa. Okay, fi. Di ba? Sabihin sa loob. Now, fi. Dakhil, kumbaga. He, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ay, sabihin natin ay, now he dito. Ang tanong ngayon dito, pang lalaki, pang babae, yung pronoun na ito, pang lalaki, feminine or masculine? Ha? Of course, ang he dito ay masculine. Ang ibig sabihin naman, anyway, ano naman pinagsasabi ng ustaz niya, masculine, pang babae, pang lalaki? Sa Arabic po kasi, mayroong kasarian ng bawat salita. Yes, classified siya na masculine at saka tinatawag na feminine. Kaya kakaiba talaga yan ang Arabic. Hindi mo pwede kumpara sa ibang language yan. Di ba? So, every noun, meron, every term, every words, meron tinatawag na kasarian. Kaya ito, damir, it is a pronoun, connected pronoun, panghalip na nakakonect doon sa particle, na ito ay, ang kanyang gender ay
masculine. Okay? Walang transgender sa tinatawag na grammar. Feminine, masculine lang, mga kapatid. No? Okay. Pag ginawa siyang feminine, paano yung feminine yan? Ha. Anong hiha? Oh. Okay. Pag ginawa siyang tinatawag na feminine, ay nagiging ha. Di ba? Nagiging sabihin natin fiha. Okay. Kapag feminine. Now, ang tanong ngayon dito mga kapatid, mananatili siya rito, na basically ang kahulugan, mananatili rito. Rito, anong tinutukoy dito? Okay. Good point. Now, let us analyze. Kung ang tinatawag dito is Jannah, na kung sa kapag in-Arabic natin yan is mayroong tao marbuta sa dulo, hindi ba ang tao marbuta ay sign ng pangbabae? Right? Yes. Kabilang sa sign ng pambabae na babae ang isang word, ang tao marbuta, which is in closed ta. Dalawang klase ng ta sa Arabic. Open ta, closed ta. Okay? Ito yung ang litra na ganito, ta, open ta, which is masculine. Pag ginawa siyang babae, i-connect mo lamang siya, connected ta. Okay? Marbupa. Ibig sabihin connected. Okay? So, which is ang tao marbuta sa dulo lagi yan. Matatagpuan. No, ang Jannah is pang babae. So, bakit dito hindi ginawang fiha? Tandaan natin, ang Quran ay grammatically correct, perfect. Kasi kung sinasabi natin, actually yung tafsir na yung, walang yung kasi sabi natin kanina, ang tunutukoy dyan ay mag-Jannah. So bakit hindi siya tinatawag na fiha kundi fihi? Bakit? Kasi babalik siya sa tinatawag na ajar. Ang ajar ay panglalaki. Ang Jannah, tafsir lang yun. Okay? Kahulugan lang yun ang tinatawag na mabuting gantimpala. Okay? Anong mabuting gantimpala? Yung tafsir nito is Jannah. But contextually, yung nakalagay sa tinatawag na text ay ajra na panglalaki, kaya fihi. Right? Kasi sa mga, alam mo bakit? Nalilito na ako. Ganito yan kapatid. Advice ko sa mga ganun talaga yan. Pero you have to observe. Absorb, ika nga. Malinaw? At observe and absorb. Huwag mo sabihin, nalilito ko. Kasi talagang malilito ka. Kapag sabi, ina-adapt mo yung negativity. Wallahi, tandaan niya. I mean, psychologically speaking, kapag ina-adapt mo isang bagay na negative sa sarili mo, tinatanggap mo ito, magiging ang resulta ng negative. Whereas kapag positive ang tinatanggap mo sa tinatawag na sarili mo, ang result is positive. So always be optimistic, not pessimistic. Okay? Kaya mo yan. Kaya mo yan? Inshallah. Okay? So bakit? Kasi bakit? Bakit natin pinupunto ito? Kasi may mga wise na mga ligaw na tao. Kaya sabihin, yung Quran ninyo, lalo pat magaling sa Arabic, yung Quran ninyo may mali. Di ba? May mali. Bakit? Kasi bakit kung i-analyze natin kung ito'y ginagawang fiha. No? At saan tumutukoy yung ha dito? Samantalang sa grammar wala namang ha tumutukoy diyan, wala pang babae. Right? So maaring yun yung magiging tanataw na punto ng taong ligaw para maliin ang Quran at sabihin na may mali sa Quran. Even the grammar ay may mali. Matika muna. Kaya nga fihi yan, hindi tinatawag. Kasi ang fihi, babalik sa ajran hasana at ang ajra ay panglalaki at hindi tinatawag na pambabae. You know? Kaya fihi. Hindi fiha. Maninaw? Kaya napaka-mitikuloso, napaka-tinatawag na detalyado ng sabihin natin ng Arabic, especially ng banal na Quran. Diba? So I think, alam ko karamihan sa inyo, bago lang yung kaalaman na ito, mga kapatid. But we have to dive in, no? Na para maintindihan ninyo na hindi mababaw ang Quran. You know? May mga sikreto dito na dapat natin matutunan. You know? Okay, makitina fihi abada. Ang word na abada, anong ibig sabihin ng abada? Forever. Okay? May forever? So, ibig sabihin, dalil na mayroong forever. Okay? Hindi sa dunya, kundi sa akhirah. You know? Okay, pwedeng, kuya?
Subukan mo. Sige mo kayo. Tayo ng tanong. Bakit yung pag sa normal na conversation lang? Never. Never. Bakit dyan? Ah? Staying never. Staying Never ibig sabihin everlasting. Abadan. So, ibig ko sabihin, Ibig sabihin, depende sa paggamit ng grammar yan. Abadan, never, ayoko. Never. I will never do it again. Okay? kaya nga parang yun nga yan yung meaning to meaning. Never and forever. So, ibig sabihin, dalawang yan. Negative and positive. Okay? You know? But of course, in negative, of course, positive, para iso yung pinag-usapan natin dyan. So, it is positive. Ibig sabihin, wala never, ibig sabihin na never na po. Wala talaga, walang paraiso. Okay, word na abada. Okay? Kaya nga, anyway, ano ko lamang, makithin ha, kaya nga ito ay mansub because meaning is mansub. Kasi la ito, sino ba yung mananatili sa paraiso? Mga mananampalataya. So, ang kalagayan ng mananampalataya dito is mansub, kaya mansub din dito. Anyway, okay, abada. Let's talk about abada. Narinig nyo ba ito lagi? Abada. Oh, abadan. Lalo sa mga Arab. Abadan. Sabi niya, okay, sin ratib. Atin ratib. Sabi na, la, mafi ratib, abadan, mafi. Kaya naman sa abadan, itasan lang din. Ha? Sa surah. Kumpletuhin mo yung ano, para may maano yung makumpleto yung kahulugan. Okay, malinaw, abada. Abadan kapag tuloy-tuloy ang pagbabasa. Abada kapag stop tayo. Abada, basically from the word ay tinatawag na abadiya. Yung sabi ng abadiya is, of course, forever. Okay? O sabi natin everlasting. Malinaw? Forever sabihin, walang katapusan, hindi mapapawi, hindi mawawala, hindi kukupas, forever and ever, habang buhay. Okay? Habang buhay, mga kapatid. Nang ibig sabihin, habang buhay, ano yung habang buhay dito? Habang buhay dito yung ajran hasana. Walang kupas, hindi. Sa paraiso, hindi mababawasan ang quality ng gantimpala o anumang mga inilaan doon, mga kapatid. Di katulad natin, nakapagalimbaw, bagong damit, di ba? Kapag sinusutat yung mga ilang araw na, mafe-fade na yung kanyang kulay. Maging yung pagmumukha mo. No? You know? Masakit ba? Di ba? Iba noon yung mukha noon, baby face, ngayon tigulang na kaayo. Kasi yan ang dunya. At dunya fana. Yan ang katotohanan. Ang mundo ay fana, panandalian. Okay? Panandalian, mga kapatid, sa panampalatay Islam. Diba? So lahat ng mga nandito sa dunya, mawawala yan. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lahat ng ito ay mawawala at mawawasak. Maging ang mundo itself, mawawala yan. Kaya wag mong mahalin ang mundo kasi hindi ka naman mahal ng mundo. Diba? Wag kang ma-attract sa mundo kasi hindi ka naman attractive ng mundo. You know? Diba masakit yun? Nagmamahal ka, akala mo minamahal ka. Okay, let's talk about love. Ano bang gusto nyo? Yung kayo ang mamahalin o kayong minamahal? Di ba? Ha? Mada tufaddalun? O mada tufaddilun? Hal tufaddiluna an tuhabbu o an tuhibbu? Anong refer ninyo? Yung kayo ay mamahal o kayo ang minamahal? Depende sa usapin yan. Okay? Depende sa usapin yan. Okay? Pero, of course, mas gusto ko yung ako yung minamahal. Bakit? Okay? Sabi ni Bin Kathir, rahimahullah, laysa li'ibratu an tuhibbu walakin li'ibratu an tuhab. Diba?
Hindi mahalaga, hindi sinaalang-alang na ikaw ang magmamahal. Kung yung sinaalang-alang, ang mahalaga, ikaw ang minamahal. Anong tinutukoy dito? Ang pagmamahal sa pagitan mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may maraming mga tao nagsabi na mahal ko ang Allah, pero hindi sila mahal ng Allah ang katotohanan. I love Allah, I love God. Diba? But the question is, did Allah or did God love you? Paano ka nakasiguro mahal ka ng Diyos? Maraming blessings. Di ba? Hindi sukatan ng blessings, ika nga, sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa Sharia, may mga measurement tayo kung paano tayo mahalin ng Allah. Sabi ng Rasulullah, "Idha ahabballahu abdan ibtala." Alam mo, salungat yung konsepto natin, yung ating mindset, sa mindset ng mga mananampalataya. Look at our mindset. Based on the guidance of the Prophet Sallam, kapag minamahal ng Allah ang kanyang alipin, binibigyan ng pagsubok. So, pag mayroon kang pagsubok, at nagtiis ka at nagtimpi ka, tinanggap mo ito, mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yun ang measurement natin, mga kapatid. You know? Kaya pag may mga pagsubok tayo, huwag tayong ano ba yan, pinabayaan ata ako ng tinatawag na Allah. Di ba? Gumagawa naman ako ng sala. Gumagawa ng tinatawag na pagdaano. Hindi. Okay? Kaya pag hurog ka, kapatid, pagsubok yun. You know? Mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, di ba, binigyan ka ng pagsubok sa pamagitan ng kayamanan, nawalan ka ng kayamanan, nawalan ka ng anumang mahalaga sa buhay mo. Anong sabi ng Salam? Man taraka lillahi shay'an awadahullahu khairan min. Sino man ang iniwan niyang isang bagay for the sake of Allah, ipinaubayan ito sa Allah, ay papalitan ito ng Allah na higit na mas mainam, na hindi niya alam kung saan manggagaling. Malinaw? Yun ang sikreto natin. Yun ang mindset natin. So wag nating sukatan na mahal tayo ng Allah dahil sa mga kotse, dahil sa pera, dahil sa tinatawag na kayamanan, estado sa buhay. Wag. Okay? Hindi yan sukatan makapal sa panampalatayang Islam. So, good example pala niya ng steps NBI. Indeed. Sino may mga propeta? Karamihan sa kanila, maliban kay propeta Sulaiman. Maliban kay propeta ng King Solomon. Sulaiman. Kasi nasa kanyang ari-arian, nasa kanyang kapangyarihan. You know? Malinaw? So tingnan mo, lahat sila ay grabe mga pagsubok na dumating sa, especially Prophet Ayub alayhi salam. Di ba? Yung pagsakit na lamang na kaya pinandidirian siya ng sabihin natin, pasawa pamilya, yung inalis siya, kaya lahat. Pati yung tinatawag na mga kapatid, pati hayop, no, takot sa kanya, lumapit. Ayaw kainin ng tigre, kasi bakit? Di ba? Dahil sa kanyang itsura. Kaya dahil sa kanyang subhanallah, pagtitiis, pagtanggap sa itinagda sa kanya ng Allah bilang pagsubok, yung mga tumatagaktak at nangahulog na mga uod, binabalik niya at sabi niya, dito kayo tinakda, hindi dyan. O kaya niyong gawin yan? Okay? Sumakit nga lang yung kurikong ninyo, mapupost na kayo sa Facebook. Okay? You know? So, yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Na kung kaya, yun yung sukatan natin. Kaya sabi niya, subhanallah, kaya habang buhay, doon yung ating gantimpala, insyaAllah, anumang ipinagkalog sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sanga na kusang ito ay bumaba para lang abutin mo lamang, sabihin natin yung mga bunga nito, mga kapatid. Higit lalo ang mga hurul ain, kaamthalil lu'lu'il maknun, jaza'u bimakano ya'malun. Na mapupungay ang kanilang mga mata. Okay? At ang kanilang mga bundok ay lagsisilakihan. Ang kanilang mga harapan na para magabundok. Okay? Tapos ay pananatili silang birhin. Okay? At kailanman hindi ito magbabago at lagi silang birhin. Kahit ilang pasok mo rito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Doon, laging birhin, laging fresh sa paraiso. Diba? Walang bulok doon. Walang bulok na ngipin, walang bulok na ilong, walang bulok na isip, walang bulok na pagkain. Okay? Tandaan natin na mga kapatid sa panampalatayang Islam. Abadan, ang ibig sabihin ay everlasting. Sinabi ng Allah na makithina fihi, manatili sila sa kasiyahang iyaon, no, ibig sabihin sa kung ano ang iginaganti sa kanila ng Allah. Ano ang ginaganti sa kanila ng Allah, at iyon ay ang paraiso kung saan sila ay maninirahan dito magpakailanman. Abadan, magpasawalang hanggan, abadan. Ibig sabihin sa tuwina, hindi nagtatapos, walang katapusan. Okay? Walang tinatawag na katapusan.
Sa madaling salita, hindi yung tinatawag na ligaya, ha? Hindi yung lilgaya. Na hindi yung ano lamang na pag nasa paraiso ka na, pag natapos na yon, may mafe-feed na yung Kasi may mga ganyang claim ng mga ligo ng mga sekta. Nang ibig sabihin, lahat tayo, paraiso man impyerno, ay magtatapos. Pag nakapasok mo sa paraiso, para na-serve mo na yung karapatan mo doon, nagantimpala, after nun ay wawasakin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati yung tinatawag na impyerno. Wallahi yan ay kaligawan na paniniwala. Okay? Kasi ang word na abadan, ibig sabihin habang buhay, walang katapusan. Manina, walang tinatawag na katapusan, mga kapatid. Kaya sa madaling salita, naninirahan dito para sa isang permanenteng paninirahan at walang katapusang pamamalagi. Kahit ang tahanan ng kawalang hanggan kung saan sila ay hindi mamamatay. So walang kamatayan doon. Walang kamatayan, mga kapatid. Ang mga naniwala sa iyong dinala na hindi pinaniwalaan ng iba, no? At ginawa ang mga gawain na iyong iniutos sa kanila na gawin. So ito ay hindi hihiwalay at lalayo sa kanila. Ni sila ay hindi rin hihiwalay at lalayo rito, mga kapatid. Okay? So hindi hihiwalay sa iyo ang paraiso, ang gantimpala nito, at in the same time, hindi ka rin lalayo sa ba sa paraiso? Subhanallah. Bagos ang kanilang kaligayahan ay lalago at sa bawat pagkakataon. Yung asawa mo nga, nakalagay sa hadith ni Prophet sallam. Maging asawa mo sa paraiso, masya Allah. Yes, may palengke, may market sa paraiso, kapatid. At you cannot imagine that. Kung anong klaseng, anong market doon. You cannot compare the market sa dunya at saka ng paraiso. Even the fruits, even that sabihin natin ng mga bagay, ika nga nakita sa mundo, yung mga pangalan at meron doon. Pero yung lasa, yung itsura ay magkaiba na. Yung ilog, kung merong ilog din sa mundo, merong ilog sa paraiso. Pero magkaiba na. Kung merong alak dito na kinagigiliwan ng mga hunghang, okay? Mga talipandas, sa paraiso, sige, yun ang kinatutuan ng sarili. Merong alak, river pa talaga, ha? River of wine. Na kung saan ay hindi nakakalasing, hindi nakakalango. Mag-i-enjoy ka. Ano na, mga kapatid? Ibang alak doon, hindi nakakalasing. Iba ang gawa ng Allah sa gawa ng tao. Tandaan natin yan. Kasi ang gawa ng tao, papahamakan. Tignan mo yung sasakyan. Sasakyan pa lang, ha? Pag gawa ng Allah ay kabutihan. Tignan mo yung mga hayop na sasakyan gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo, halimbawa, yung mga kabayo, kamilyo, malaking kapakinabangan yung mga kapatid. Bagos, bukod sa sasakyan mo, kakainin mo pa. Yung gawa ng tao, kakainin mo yung truck, kakainin mo yung kotse. Diba? Subhanallah, kapahamakan, kasiraan, which is gawa ng kamay ng tao. Subhanallah. Wala, tinan mo yung mga binubuga nito. Halimbawa, yung sasakyan na gawa ng tao sa kamay ng tao. Okay, halimbawa, pollution, usok, nakakasira sa ilong mo. Diba? Panguna nga yung ilong mo, tapos ikutin mo pa yun at salang sira-sira na. Hindi na, mga kapatid. Pero yung tinatawag na buga, ng sasakyan na gawa mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, fertilizer. Look at that. Okay, walang personal. Masakit ba? ikaw nasa harap ko eh. Okay. So magkaiba. Anong punto rito? Magkaiba? No, ang gawa mismo ng kamay ng tao sa gawa ng kamay ng Allah, gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil dito, mga kapatid, ay huwag natin ikumpara. Maninaw? Kaya doon, subhanallah, ay talagang walang kamatayan. Maninaw? Walang tinatawag na kamatayan. So ito hindi hiwalay at hindi rin tinatawag na lalayo sa ito, no? At of course, ay lalago sa bawat pagkakataon. Kaya yung asawa natin may market, pag halimbawa, ikaw doon, inshallah, lahat tayo sa paraiso, lalabas tayo, ika nga sa ating tahanan doon, tirahan, pagkatapos magmamarket tayo, mamalingkit tayo, hindi dahil sa ito ay nagutom tayo, kasi walang gutom doon. Dahil sa ito ay kaligayahan natin. Malinaw? Kaya dito, pupunta lang tayo ng hindi para mag-shopping, kunin mag-window lang, window. Kasi yun ang kaligayahan. Para mag-enjoy lang. Malinaw? So mga kapatid, hindi dahil sa gusto natin, hindi dahil sa na kailangan natin ng suot o anong mabibili tayo, something like that. So ibig sabihin, pag uwi mo, yung ganda na iniwan mo sa iyong asawa, lalo itong lalago at magiging mas maganda. Sa bawat iwan mo at pagbalik mo, lalong lalago ang kanyang kagandahan. Hindi lang ito iwan para lalo. Mali, mga kapatid. So dito, yung ibang mga asawa ng mga kapatid natin, okay? Mabago pag-iwan, pagbalik na mabaho na.
Di ba? Kung ano mang katulad dito mga kapatid. Kaya ang panghalip sa kanyang pahayag ay tumutukoy sa gantimpala ng ibig niyang sabihin ay tinatawag na walang duda, paraiso. Kaya fihi, ajran hasan ang tinutukoy ay. Okay, bilang panghuli, wala na ba? Tapos na? 12 minutes na lang. Okay mga kapatid sa pananampalatayista, actually, okay, bilang tinatawag na panghuli, punto sa pagbanggit ng mabuting balita, ay mayroong bagay na nangangailangan ng pagbanggit sa mga gawa na humahantong sa kanya na binibigyan ng mabuting balita. Walang duda, kasi sabi, nagbigay ng balita, وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, anong magandang balita nito? So dapat required kung ano yung magandang balita. At walang iba kundi ang Quran. No, ang Quran na ito ay kinabibilangan ng bawat mabuting gawa na humahantong sa kung ano ang ikinagagalak ng mga kaluluwa at kung saan ang mga kaluluwa ay nasisiyahan. Ibang Quran ay sumasaklaw sa lahat ng magandang balita mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay gaya rin na sinabi ng Allah sa Surah Maryam chapter 19 verse 27. Okay? Sinabi ng Allah, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Na kung kaya sinanhi namin ang Quran. So ang Quran, ito yung trabaho niya, no? Pagbigay ng magandang balita at saka pagbigay ng babala. Ay ito na madali sa pamamagitan ng iyong salita Muhammad na Arabic upang maipamalita mo ito sa mga may takot sa Allah mula sa iyong mga tagasunod. At babalaan mo sa pamamagitan nito ang mga walang pananampalataya na matitindi ang kanilang pagkikipagtalo sa tinatawag na kamalian. So, sa ibang mga aya, unang binanggit yung magandang balita bago banggitin yung babala. Samantalang sa aya na ito, binanggit mo na yung babala at saka tinatawag na sabihin natin ay magandang balita. Kasi yung konteksto ay tumutukoy sa tinatawag na katangian ng Quran na kung saan ay nagsasabi ng ibang mga tao na ang Quran ay baluktot, ang Quran ay salita ng sinuman bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, binigay na agad ng sabihin natin ng warning. Okay? At pagkatapos siya, lahat sa kanya ay nagbigay ng babala sa isang pangkat ng mga hindi naniwala na nag-uukol sa Diyos, so sa Allah na makapangyarihan sa lahat, at siya ay malayo sa kung ano ang mga sinasabi ng mga tao na hindi angkop sa kanya. Susunod na yan mga kapatid. No, kung saan sa next week, inshallah, وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Ang ibig sabihin, ito na another, no? To emphasize, binigyang riin ang warning na ito, babala na ito sa mga tao na nagsasabi ng Allah ay mayroong anak. So dito kanina pangkalahatan nito, di ba? Makita natin, وَلِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. Nagbigay ng babala sa mga ng parusa, ng matinding parusa, pangkalahatan yun. Pangkalahatan ng mga lumalabag sa Allah, ayaw maniwala sa Quran, ayaw sumunod sa mga propeta, ayaw maniwala sa kabilang buhay. Lahat ng klase ng mga walang pananampalataya na labas sa tinatawag na Islam. Lahat sila. But this ayah, sa ipang-apat na ipapaliwag natin next week inshallah, is specific doon sa mga tao na nagtatangan ng paniniwala, no, na sila, sabi nila na ang Diyos ay mayroong anak. Okay? At inshallah, bisibi na kukumpletuhin natin yan, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod na pagkakataon. So, alhamdulillah, at least, natapos natin yung dalawang aya sa araw na ito, mga kapatid. So, maraming salamat. May nakatutunan kayo? Okay? So, sinong wala pang attendance? Meron na lahat? So, barakallahu fikum. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.